Hello mga mi! So, nandito na kami ngayon sa hospital and after long waiting sa baba, syempre nagpa-reserve tayo ng room. So, ngayon lang tayo nabigyan ng reserve para sa room and ito yung room namin. So, ito yung magiging room ko for 3 days after my cesarean operation. So, September 5 yung operation ko. And eto, merong 2 cabinet, 1 bed for the patient, and 1 bed para sa kasama ko dito sa room. And ito naman yung comfort room nila. So, nakapag-shower na rin ako para bukas, before the operation, kahit paano fresh tayo and ready na for operation. So, ayun. Excited na kami na makita si baby tomorrow. So, eto na. Bandang 5 a.m. nilagyan ako ng dextrose para sa operation ko at 7 a.m. Eto medyo kinakabahan na ako pero fighting lang para safe kami ni baby sa operation later. Malaki yung ginamit na needle kaya masakit talaga siya. So the operation is about to start and eto na. Nandiyan na si Doktora Kabato and ayan, nailabas ko na ng safe si baby sa operating room and super healthy niya. 3 kilos siya. And a super cutie, healthy baby girl. Ito yung first encounter namin ni baby. So, ayan, nagpapahinga na ako dyan. And then, ito yung mga nurses na nag-guide sa amin para mailabas ng maayos si baby. Cesarean pala ako and si baby is pang third baby na namin. So, this is ligo time. Siyempre, para fresh siya. So, ito yung first bath time ni baby. So, kailangan mild lang yung pagligo sa kanya. And, siyempre, malambot pa yung head niya. Kaya, dapat maayos yung pagligo sa kanya. So, dito, tinuturoan kami kung paano paliguan si baby at kung paano lilinisin yung pusod niya and other parts ng body niya na maayos. So, importante rin na dapat listo at mabilis lang din yung paliligo kay baby kasi nga masyado pa siyang magalaw at saka malambot pa rin yung katawan. So, ayan. So, pati yung paglilinis ng kanyang pempem. So, yan. Pag bath time, syempre hindi maiwasan na umiyak si baby, pero wag kang matataranta. So, relax lang sa pagpapaligo kay baby. So, importante, malinis siya ng maayos. Basta alalay lang lagi sa likod niya, sa may bandang backbone, habang pinapaliguan si baby. Para hindi siya madulas sa kamay mo. 8 years yung gap nila ng ate niya, kaya na-miss ko rin na magkaroon ng baby. So, ito naman yung tamang paglilinis ng pusod niya since sariwa pa yung pusod niya. Kailangan malinis siya ng maayos para hindi siya ma-infect. So, this time, hindi na siya masyadong umiiyak kasi malinis na siya. And fresh na yung feeling niya. Mga 2 weeks bago matuyo yung kanyang pusod. So, hayaan mo lang siya na hanggang mawala yung pinakang pusod niya na natuyo. Siyempre, linis din ng tenga at other parts na kailangan linisin. Pati yung likod ng tenga ni baby, kailangan malinis din.
And importante rin na baby soap yung ipagamit kay baby. Yung mild soap lang para hindi ma-irritate yung skin ni baby. Hi, excited na ako mahawakan si baby and mapa-breastfeed later. So, ayan, linas-linas lang tayo kay baby. So, after maligo ni baby, waiting lang kami sa mga ate niya na bibisita sa kanya later. So, kailangan fresh si baby. And eto na po si baby namin. At ayan, tulog na siya. At ang sarap ng tulog ni baby kasi fresh na siya. And katabi ko siya sa aking higaan dahil mamaya is didede na siya. So, breastfeeding nga pala yung gamit ko kay baby. And meet her ates na super excited din makita si baby. So, ito na yung breastfeeding moment na ni baby. Next is my breastfeeding moment. Samahan niyo ako sa next journey namin ni baby and why we choose breastfeeding over milk formula. So, see ya on my next vlog. Follow and subscribe to Say Siblings TV.